How did you celebrate Valentine's Day at sino mga kasama mo to celebrate it? Nagpadala ng bulaklak, right? Ilan yon? Dalawang bouquet ba yon, Kim? Isa lang. Ay! Nakasulat? Kimberly. Yeah, Kimberly. Ako po yun. Kasi parang Pao said na meron siyang commitment, no? Sinerenade ko yung people of Negros Province. That's right. Pero you made sure before you left that the flowers arrive early in the morning. May pinadala akong flowers. Yes, tapos siyempre pagising mo, wait, may flowers ka daw. Oh, saan galing? Yes, sa Kimberly. Ay, Kimberly, kay Direk Loren, Kimberly Sue. Kimberly Sue. Pagbukas, yes. Alam mo ba, hindi ka Nilagyan ng score yung kwento niya. Siya pa ulit-ulit na pagkakataon. Ano nakasulat, if you don't mind? Happy Valentine's from Aldo. Yeah! Yan. Tinok na yung sarili. Okay. Salamat, Kim, for sharing that. Ano? I-scoring ko yung sarili ko, di ba? Mukhang delikado na ako. Okay, balik lang tayo sa movie, no? Medyo nagiging ano na tayo, parang too personal, di ba? Parang, O, balik tayo sa movie kasi Eto yung na movie nga. talaga napakaganda. eto na nga, Direk Kim. Chad, magkwento ka pa. Eto Nandito ka na, pala, Kim. Direk. Hello, kausapin ka namin. Kim, in the movie, Sari and Jolo will cross paths, but based on personal experience, what can you share to keep the spark alive? So, in real life? Okay. Siguro based on experience nyo, how do you keep the fire burning? Direk, sagot ko, Direk, parang meron ka din, headline. Tingnan na, Direk, paano ito mag-spark? Kasi, Direk, go. Ang galing talaga ni Direk. First movie actually ni Direk Chad. First movie namin ni Pao. First movie ni Direk Chad. A lot of firsts. A lot of first. Tsaka kami din lahat. Halos first time namin magkakatrabaho. Kaya, Lord, ibigay nyo na sa amin to. Ano, marami manood talaga. Di ba, Direk? First time din ni Cookie. Palabas sa Ay, speaking of, sino nag-voice doon? Alay. Melay! Si Mika. Oh, ang cute. Kaya kakaboses niya, no? Okay. Carlos Aragon, Mega Kapamilya. Sa title na My Love Will Make You Disappear, may na-experience ka na bang na-disappear na isang tao sa pagmamahal? Dahil sa pagmamahal? Natanong na yan kanina, no? So, we move on to Trisha Matias of Metro. Pao, you're more into heavy drama and serious roles. How have you adjusted into rom-com? With the cheesy pickup lines, di ba? Kilig eksenas. Tinuruan ka ni Kim? Hindi naman, parang, of course, there's always, Sobrang galing yun. may baseline lagi. Baseline is always for me, the script and the character, and of course, parang hand in hand also with the vision of their director. So parang doon lagi nakabase. Pero slow burn ako eh. Kailangan kong kailangan brinebreakin ko, kailangan ninanamnam ko talaga siya bago ako totally mag-adjust sa character. Siguro kaya rin yung napapansin ni Kim when I was in Linlang. Medyo mabigat yung pinagdadaanan ng character and parang ang bigat talaga nung buong story. Sa Kim naman, parang of course, adaptation. Nakakatawa naman yung situations pero may mga trauma na naman. And dito naman parang ganun din. Parang I always base it on the character and the script. Pati yung vision ng director namin. Thanks, Pao. Now, for Kim, since rom-com is your genre, what more can Kim offer as Sari that we haven't seen before? Grabe naman yung genre ko, rom-com. Pero ito na ang pinakamahirap na rom-com na nagawa ko. Direct, di ba? Oh my God. Sabi ko sinasabi talaga, nila, Carmi, ang galing mo daw, oh. Yes. Ano? Sobrang hirap, honestly. Pero sinasabi ko talaga minsan kay Direk, kinakabahan ako lagi pag tumutungtong ako ng set. Kasi minsan, rom-com ba to? Sandali lang. Tapos magpapatawa, magpapaano. So, ang dami-daming emotions ng movie na to. And
ano siya, mature rom-com na nakakatawa, maraming pabubulutan ng aral, and at the same time, susuntukin ka ng realidad ng buhay pagdating sa pag-ibig. Yung gano'n, yung parang akong pangalang nabibigatan na ako paano pa pag yung nanonood. So parang ang daming kong natutunan as Sari at i-apply ko as Kim Chu pagdating sa pagmamahal na iba pala ang love, ang lalim ng love, ang daming hinihingi ng love. I think yung dilemma naman nun, parang yung dilemma niya very true to her age. Pero lahat ng age group makaka-relate doon dahil yun talaga yung mga pinagdadaanan ng mga babae. Actually, nakakatawa siya kung mapapanood nila pero at the same time, alam mo yung may konting kurot kahit masaya yung nangyayari. Parang what I'm getting, Patrick and Isabella, sa sinasabi ni Kim sa kani Paolo is parang may undertone siya ng yung ganong struggles ni Kim, parang wrapped in kilig and ano. Tama ba, Patrick? Isabella, tama? Yes. Parang pakikiligin nyo kami pero biglang may suntok pala sa dulo. Magiging real siya kasi totoo yung nararamdaman ni Sari dito tsaka ni Jolo. Marami makaka-relate na tao. So kahit puro kilig siya sa dulo, ano talaga yung totoo? Bakit ganito yung mga characters natin? So yun. So dun yung mararanasan nila doon sa pelikula. Prime, in-expect mo ba na ganito abot ka-extend yung yung usapang lasing nyo lang tapos ganito na siya? Kaya nga, galing. Di ba? Parang after 2 bottles, ito na may pelikula na kaagad, may kwento na kaagad. From J of Certified Kapamilya, for Kim and can also be asked kay Paolo, ano ang number 1 na makakapagpa-disappear ng feelings mo sa isang tao? Number 1 na makakapag-disappear, Yung feelings mo for that person, for one person. turn off. Turn off? Ano ba? Iba-iba naman eh. Ibang levels ng love, di ba? Siyempre pag niloko ka, mag-disappear ka na. Kasi tatanga-tanga ka na lang. Di ba? Pag niloko ka, iwan mo na. Kasi prioritize yourself. Well, self-love muna. Sabi nga nila, pag hindi mo gaano kamahal ang sarili mo, hahayaan mo lang ang sarili mong paulit-ulit kang sinasaktan. Pao? Same lang. Same na lang. Wala, parang ulit Copy tayo. paste, Okay, this time si What's Up PH magtatanong sa atin. Hi, let's go. Hello po. Hi, yung question ko po is para kay Paolo. Was there a time ba na totoo na yung kilig during the shoot? Grabe naman, what's up? A lot of times. Not for anything because minsan kasi kailangan as an actor, kailangan totoo yung nararamdaman niyo, yung nilalabas yung emosyon para pag pinanood ng mga tao, maniwala sila sa gusto niyong sa gusto niyong ipakita sa kanila. So, ayan. Yeah. Yun lang po. Thank you. Yun lang, ang sweet naman ng question ni What's Up PH. Okay, mula kay Biggs Almacen. Biggs, ako na magtatanong. Where's Biggs? Ako na? Okay, dalawa yung question niya dito. Pero maganda yung second question niya. What was your most memorable kiss? Kanina, charot din. Charot lang. Jokes are half, man. Grabe naman yung may memorable. Bakit naman sobrang memorable? Wala lang. Mapapanood niya pa lang. Ay! Sa March 26. Ganon ang Oo, sagot. huwag kayo pipikit, huwag kayo magsi-CR sa sinihan, tuloy-tuloy lang ang paronood. Ilang seconds yun? Days? 2 weeks. Haba! Big salamat sa question. I think that's it, no? Ay, may isa pa. Dumating ka na ba sa punto na gusto mo nang mag-disappear sa isang relasyon? Mawit ba kayo sa point na gano'n? Parang napuno na kayo? This goes for all, ha? Nagkaroon pa kayo ng gano'n, parang... Ako na nga sumagot niya kanina. Ako ulit? Ako okay na ako. Okay na. Martin? Sa pagkakaalala ko, nagkaroon ako ng ganong pagkakataon. Umabot ako ron.
Pero lahat naman na nangyayari sa buhay natin may meaning at hindi pa dapat pagsisiyan dahil merong lesson yan bawat isa. Sa akin, umabot rin ako sa puntong yun kasi I think pagdating sa relasyon, dapat lagi mo rin iniisip yung sarili mo. Nagtitira ka ng pagmamahal para sa sarili mo. At kapag umaabot na yung punto na nauubos na yung pagmamahal mo sa sarili mo, I think that is the time that you need to take a break and maybe disappear. So, Ako din, pumasok, munti ka na, disappear. Kasi siguro dun sa mga experiences na kapag ka nagmamahal kasi tayo, hindi natin nakikilala talaga. Yung alam mo yan, yung pag na-in love ka na, okay na ako, in love na ako, hindi, blinded ka, hindi mo nakikita or ano ba yung background niya. So yun. Ako, I don't think my times na nagdi-disappear ako. I think when it comes to love, maybe nasa age range din namin na parang may pagka never give up pa kami. Like, we always wanna keep trying and see if it works out. Pero syempre, kapag dumating na yung time na it's really not working na and, you know, parehas na kayong nahihirapan, I think love isn't supposed to be hard. It's supposed to be soft and, you know, kind. So, yeah. Disappear ka na kung sobrang hirap na siya. Si Wilmar, sagot na niya kanina eh, no? Okay na si Direk, ikaw Direk, meron ba? Yes! Actually, nakalimutan ko na rin yung tanong. so mag-disappear. Oo naman, experience naman na natin lahat yan na pumasok sa isang relationship. Diba? Kasi parang there comes a time na sa sobrang pag minahal mo na isang tao, nakakalimutan mo yung sarili. Tama. So, yeah. Yun naman. Thank you, Direk. Next set of questions mula kay Kwento ni Toto. For Kim, what's the most romantic thing that happened to you that you want to not disappear but shout out to the world? Okay, ulitin ko. What's the most romantic thing happened to you that you want to not disappear but shout out to the world? Pagsigawan ko. Ano ba gusto ko ipagsigawan? Medyo na ako. Wala pa eh. Wala pa eh. Hindi ko Sa March 26, yun yung gusto kong nasa puso ko. March 26, my love will make you disappear. Talaga ba, Kim? Okay, for everybody sa ating buong cast, what do you think is the key so that love will never disappear in real life? Para sa akin dapat totoo yung intention mo, yung motibo mo at kung sa tingin mong may pagdududa o makaramdam ka na ng parang hindi tama, kailangan mong harapin yung bawat pagsubok para kung ano man yung magiging resulta sa huli, hindi mo pagsisisihan at mas magiging kompleto ka kahit ano pa yung naging nangyari. Sa akin naman, the key so that love will never disappear in real life, palagi ko dapat grounded ka in reality, na hindi lang idealistic yung pananaw mo sa pagmamahal. Kasi kadalasan yung mga tao paranoid sa pagmamahal, puro saya lang, kilig, pero I guess hindi ko rin namin, makikita nyo rin na it's grounded in reality na may kaakibat na sakit ang pagmamahal. At pag tinanggap mo yun, then I think mas nirespeto mo at mas magiging matagal yung pagmamahalan mo with that person, whoever that may be. Ako naman respeto talaga. Kasi minsan yung love, parang biglang love ko ngayon, bukas na iinis ako, tapos susunod na araw, love ko na naman. Pero yung respeto, as long as nandun yun, for sure hindi magdi-disappear. Direk, sagot ka Direk. Ako siguro, huwag kayong titigil na magkaroon ng firsts. Di ba, kunyari, sinabi nga kanina, na first time namin lahat, first time ko magpelikula, sila first time din nila magpelikula. So, ganun din sa relationship, never forget to do new things with your partner. So, parang huwag kayong maging, ang tawag dito, stable nga, tama, hindi siya, huwag kang complacent dun sa relationship nyo. You just have to work for it. Love, you will work for love. Parang ganun talaga.
Di ba, direct ang ganda? Bunso. Magaling talaga si Direk. Karina? Ako, parang same lang din kay Direk. I think love comes with hard work. Choice kasi siya. So, yun, nabasa ko to. Parang hindi naniniwala si Ate Will basta. Nabasa ko to na not only cheating ends a relationship, but it's actually also being lazy. Because you put in less effort once na magtagal na kayo. And, you know, parang, yun nga, nagiging complacent ka na. You don't remember important dates or celebrations. So, I think it's important na kahit gano'n pa kayo katagal, you're always there to remind your love for that person. Naman. Wilma? Period. Ako medyo matanda na ako, so malalim na yung love ko, no? So, ang pinakamahalaga is one, yung respeto, yung tiwala, yung honesty is very important, yung loyalty, yung finances nyo, importante yan sa isang relasyon. Bakit matanda ka na ba? Basta sa March 26, makikita nyo dito kung bakit ganun yung reaction ko lagi. So, ganun siya. And then, above all, dapat yun, ikaw din sa sarili mo. Pinapakita mo yun sa partner mo para alam niya na kung the more you give love, you respect yourself, lahat ng sinabi ko, dapat ikaw din yun, ganun ka. Kasi di ba pwedeng, yun lang yung gusto mo sa kabilang tao, tapos ikaw walang yaka, di ba? So, para si Kim, nag-a-adjust din siya. So, dapat, kung may karelasyon ka, mag-a-adjust ka talaga. Adjust, dala ka baon. Grabe na yung relasyon agad. Parang sa kanilang dalawa, gano'n, nag-a-adjust, yung nagdadala ng baon, nag-stay lang sa tent, nagpa-practice, gano'n talaga yung love. Doon nag-uumpisa yun. And above all, the best foundation of love is friendship. Pao, ikaw naman. Kiss kita pag hindi ka Siguro sa akin, understanding. Parang understanding each other. Dahil pag naunawaan nyo sa isa't isa yung mga kailangan nyo, yung mga pagkukulang nyo at yung mga kailangan bayaran nila, etc. Parang mas madaling ayusin lahat at mas madaling pagdaanan yung mga may hirap na times na mas madali. Mas madaling pagdaanan yung mga mabibigat na times. Ayan, so. Kimi? Ako, no, ang tanong, what do you think is the key so that love will never disappear in real life? Malay ko, nag-disappear sila eh. In real life. Ito ko mag-a-advise. Malay ko, hindi ko alam. Kung saan man yung key na yan, pero... Parang you're learning, Kim, eh, no? You're still... Oo, hindi ako maganda mag-advise para sa love na hindi mag-disappear. Kasi, disappear eh, sana this time hindi. Sana makuha ko na yung key. Okay. Cookie? Si Cookie na lang muna for now. Okay. Pero ano ma-advise mo, Pao, kay Kim? Having said that, yung sasabi niya na, anong ma-advise ko? Wala naman akong ano. Pag-usapan na lang natin yan. Parang baka naman Pag-usap na kayo sa natin! tent. Thank you so much, Kim, Pao, and to our creators and cast. Wait, hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo